Magandang araw mga boss, dito tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer pag nalubak siya, may kabig pa kanan itong sasakyan niya. Nagawa ko na yun at pinalitan ko nga yun ng shock mounting. At dito naman sa coil spring niya mga boss, nilagyan ko yan ng rubber lifter. Dahil nga sa kapag may pasahero siya dito sa likod, bumabaksak itong likuran niya. Na minsan nga kahit nasa harapan lang yung pasahero mga boss, bumagsak dito sa likuran Para bang nakaangat yung harapan tapos sa likuran niya lubog. Kaya ito nga yung sinuggest ko kay customer. Nilagyan ko ito ng rubber lifter dito sa coil spring niya para umangat dito sa likuran. Kung napanood nyo yung part 2, nakita nyo naman kung paano ko kinalas itong coil spring. Tinanggal ko lang naman itong shock absorber niya. Ganon din sa pagbalik mga boss. Kapag nailagay nyo na itong coil spring, para hindi kayo mahirapan sa paglagay ng shock absorber dito sa trailing arm niya, kasi nga lalaban na yan di ba? O i-jack mo lang dito sa trailing arm hanggang sa yung paglalagyan mo ng bolt dito sa trailing arm, tumapat yung butas nitong shock absorber para pag inilagay mo nga yung bolt, hindi ka mahirapan. Siyempre naman mga bossing, habang ginajack nyo itong trailing arm nyo, kinakapakapaan nyo rin yung pagpantay ng butas ng shock absorber dito sa butas ng trailing arm na pagkakabitan mo nga ng shock absorber. O ilapit ko itong camera para mas makita nyo. O ayan di ba? Mapapansin nyo na itapat ko na yung butas ng trailing arm dito sa butas ng shock absorber. Kaya inilagay ko na itong bolt niya na number 17. Tsaka ko ngayon siya hinigpitan. O di ba? Basic. At dahil so okay na ako dyan, pwede ko na ngayon ibaba itong jack. Ayan siyempre sa pagbaba ng jack, medyo bilisan mo ng kaunti. Baka mamaya may gagawin ka pang iba ikaw rin, hindi mo magawa. O lipat ka na agad dito sa kabilang side. Tapos sprayan ko muna ng penetrating oil itong ibabaw ng coil spring at yung ilalim niya. Kasi nga mga busing, puro kalawang. Kaya minsan pag i-jack nyo itong sasakyan nyo, pag inaangat nyo yung gulong, nakakarinig ka ng diba? O, yun ang pinanggagalingan. O, i-jack ko na itong trailing arm niya para may position ko na itong shock absorber. Sa pag-jack mga boss, mag-iingat kayo Baka mamaya pagkamali kayo ng jack, biglang tumulas yan bagsakan kayo nitong sasakyan. Lagi yung sasamahan sa pag-iingat mga bossing pag nagtatrabaho kayo. Position ko muna itong shock absorber mga boss dito sa housing niya. O ayan, angat ko siya ngayon. Diba? Dahan-dahan lang. Uy, nako po. Santa Ana Elementary School naman buti lang hindi ko na ipasok itong ulo ko dito sa pagitan ng brake drum at ng fender. Kung hindi, nako, malamang kwento na lang tayo. Hindi ko pa naman natatapos yung TV series ni Linda Walker. Kasi nga, busy ako sa pag-i-edit. Pero yung pelikula na Ilmare, maganda pala. Pati yung Teacher's Diary, mga boss, nako, tinapos ko rin yun. Maganda rin. Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Kung makikita nyo, inilagay ko na itong bolt dito sa shock absorber. Tapos baguhin ko yung position ng jack. Para pag hinigpitan ko itong bolt, hindi tatama itong impact wrench ko. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, gamit itong impact wrench ko, ipinanel ko na yung higpit dito sa bolt ng shock absorber. At dahil sa okay na ako dyan, pwede ko nang tanggalin itong jack. Tapos sisilipin ko yan kung okay ba yung pagkakalapat nitong coil spring. Dapat nakalapat ng maayos yan mga boss. At dahil sa okay naman yung pagkakalapat nitong coil spring dito sa trailing arm niya. Ito pang isang problema ni customer. Paisa-isa di ba? Yung handbrake niya, mataas na daw. Pag ganyan mga boss, tanggalin nyo lang itong brake drum. Tapos check nyo itong brake shoe. Pag makapal pa, wala kayong ibang gagawin dyan, kundi linisan nyo lang itong brake shoe. Siyempre kasama dyan itong back brake niya sa lilinisan nyo. Tapos itong brake drum, lilinisan nyo rin yan. Simulan nyo yan sa paghangin. After nyo mahanginan, gumamit kayo ng sandpaper. Hiyahin nyo itong brake drum. Para kung may gasgas yan o kaya may kumapit na matigas na bagay o matanggal nitong liha mo, hindi yung kaunting gasgas lang, ipaparepis nyo agad. Masyado namang magastos yun. Pati itong brake shoe nga pala mga bossing, liliyahin nyo rin yan. Importante na matanggal nyo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Tapos, hanginan nyo ulit yan. O, di ba? Hanginan. After nyo mahanginan yan, spray nyo siya ng brake cleaner kung meron pa kayong pambili ng brake cleaner. Pero kung wala, okay lang yung hinanginan nyo. Kung wala kayong panghangin mga boss, pwede naman, punasan nyo lang yan, okay din yun Ito naman kasing nabili ni customer ng brake cleaner. Kung makikita nyo, wala naman siyang pressure. Sayang din yung pera ni customer sa pagkakabili sa brake cleaner. Mabuti pa tong panghangin ko, malakas Wala akong problema At dahil sa okay na yung pagkakalinis ko dito sa brake shoe mga boss, gumamit na ako dyan ng flat screw para pihitin ko nga itong brake adjuster niya. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust na gagawin nyo, huwag yung bibiglain. Dapat unti-unti lang sa pag-adjust. Pwede naman kayong umulit gaya nito, isusukot ko ulit itong brake drum niya o maluwag pa. O di, mag-adjust ka ulit. Kasi mga boss, pag sumobra ka sa pag-adjust, ikaw din ang mahihirapan. Pwedeng pag naisalpak mo yung brake drum, hindi mo siya mahugot.
mahihirapan ka. Kaya dapat sa pag-adjust na gagawin mo, unti-unti lang. O, di ba? Okay na yung pagkaka-adjust ko, isalpak ko na itong brake drum. O, yan, naisalpak ko na. O, ikutin mo yung brake drum. Pag ganyan yung ikot ng brake drum mo, parang pag piniikot mo siya tapos bigla titigil, okay na yun. Basta ang mahalaga, yung pagkaka-adjust mo dito sa preno mo, hindi siya masyadong kapit. Pag ganyan kasi yung pagkaka-adjust mo, hindi siya mahigpit, walang tendency na manikit yung preno mo habang nasa biyahe ka. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na itong gulong, tapos yung mga nut niyan, hinigpitan ko na rin. Siyempre, yung tamang higpit lang, tandaan nyo, tatanggalin nyo pa rin naman itong nut. Basta sa paghigpit, yung maayos na pagkakahigpit, tapos o tingnan yung pagkaka-adjust ko ng preno, di ba? Pre-wheeling yung gulong. Pag ganyan, hindi ka kakaba-kaba sa pagbiyahe mo. Kaya, lipat ka naman dito sa kabilang side. Same procedure lang mga boss. Gamit nga itong ball hammer mo, paluin mo itong brake drum para makalugyan. Nang sa ganon, lumuwag siya. O di ba? Tanggal na itong brake drum. Hanginan mo ngayon itong brake shoe mo. O kita mo, dumi-dumi ng preno ni customer ha. Partida pa. Bago daw bilhin ito ni customer, kagagaling daw niyan sa PMS. At habang nililinisan ko itong preno ng customer, magsha-shoutout muna ako. Unahin ko si Christian Valencia ng Taguig. Isunod ko si John, Michael, Gagi, Daniel, Elpa, Cabuano, Caparmes Bro, Rene Boy Ramos ng Saudi Arabia. Siyempre naman kasama rin sa shoutout natin si Kenneth Bacani, si Warley Timkang ng Riyadh KSA. At sa huli, si Cruz TV. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa suporta, sa panonood, ganun din sa mga viewers ko. Sana lagi tayong makasumpong ng awa at lingap ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo ha. Balik na ulit ako dito sa ginagawa ko. Nakita nyo mga boss, di ba, after ko malinis yung brake shoe, isunod ko na naman itong brake drum niya. Ganun din, hiniliha ko yan, hinanginan ko, tapos inisprayan ko nitong brake cleaner. Parang kung sakaling may langis or malagkit na kumapit dito sa brake drum niya, mawas out. Ganun lang naman ang purpose mga boss, kaya ako ginagawang linisan niya ng brake cleaner. Pero kung wala naman kayong budget, pwede naman lihahin nyo lang yan, tapos gamitan nyo ng paintbrush para kahit paano matanggal yung dumi na kumapit dito sa brake shoe nyo. At sa pag-adjust naman itong preno, dapat parehas sila. Hindi pwedeng dito sa side na to mahigpit yung pagkaka-adjust mo, tapos sa kabilang side baluwag. Pag gano'n ang klaseng pag-adjust na gagawin mo, pwedeng pag nasa biyahe ka, mangangamo yung preno mo dito sa likuran, o kaya pwedeng maging pigil na yung paghatak ng sasakyan mo. Hindi ko naman sinasabi na perfect nyo yung pagkaka-adjust nyo. Basta yung malapit lang ba sa katotohanan na pag sinalpak mo itong brake drum, tapos inikot mo yan, hindi dapat pigil yung ikot niya, ganyan, o di ba? At kung sa palagay mo, okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa preno, o pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. O tignan nyo, patunay na hindi mahigpit yung pagkaka-adjust ko ng preno. Pag hinihigpitan ko itong nut, yung gulong, nagpi-freewheeling siya eh. Ganyan dapat. Para sigurado kayo na hindi maninikit yung preno nyo pag nasa biyahe na. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang ipahatol kay customer yung pagkaka-adjust ko ng handbrake. Oh, ano? Okay na Mixi na? Opo, may sina po. Okay. At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko ng handbrake, punta naman tayo dito sa likuran ng sasakyan ni customer para masukat natin yung pagkaka-adjust ko ng rubber lifter. Takas oh! Pero ano pa yan? Bababa pa yan? Pala kang ano na oh! Takas oh! Kaya nadikit ka to eh. Sige, ikot mo. Pinakurba ko muna itong sasakyan ni customer para matagtag siya at bumalik na yung normal ng tayo ng sasakyan niya. Actually, mga boss, mag-a-adjust yan. Kasi nga, kagagaling lang sa pagkakadyak. Pero yung nakita nyo kanina na nung sinukat ko nga masyadong mataas, di ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko kay customer, imani-obra niya muna. Pero pagbalik din dito mga boss, magiging normal na ngayon yung taas niya. Hindi na katulad ng dati na bagsak yung likuran. Ayun mga boss, oh. Okay na. Silipin na natin ngayon yung likuran niya. Tignan nyo. O, bumaba na siya. Lumapat na. Diba? Tingnan mo sa, tingnan mo sa harap. Halos sumabay din siya. Umangat. Oo, mga Diba? Umangat din siya. Tama rin namin mo eh. Diba? Pag ginano mo sa, Angat din yung ano. si ma'am. Sa pakakay sa lab, sir, tignan natin kung gano'ng kataas yung Dito ko sa kapila. sa kabila. Tignan natin kung
Hindi nasasayad sa ilalim yan. Fixing natin. O, kita mo, bumaba na agad siya, oh. O. Sige po. Saan pa kayo? Yung before kasi mga boss na mag-road test kami, lubog sa likuran. Kanya, oh. Balansing-balansi lang. Teka. Ayan, oh. Pantay lang siya, oh. Kasi ito kasi mga boss, kapag, lumulubog sa pitan, eh. Pero, kita nyo, pantay lang siya, oh. Pantay lang yung taas. Okay na, sir. Okay na. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, meron pa rin gustong ipacheck sa akin si customer. Itong throttle body niya, pati yung mga sensor. Gusto niya, linisan ko raw. Kaya ang gagawin ko dyan, syempre, angat ko muna itong hood. Tapos punta ako dito sa battery niya para matanggal ko nga yung negative wire dito sa battery. May nagtatanong bakit daw kailangan pang tanggalin yung negative wire ng battery. Sa akin kasi mga bossing, security reason yon. Unang-una kasi magbubunot ako ng mga socket wire dito sa mga sensor niya para sigurado ako na hindi siya magkaroon ng check engine kapag pinaandar ko na itong makina. Tanggalin ko na nga itong inlet hose, niluwagan ko lang yung dalawang clamp niyan para mai-disconnect ko nga yan dito sa throttle body at dito sa cover ng air filter housing. Pugutin nyo lang naman yan mga boss after nyo nga maluwagan itong dalawang clamp dito sa inlet hose nyo. Ayan mga boss, di ba? Kita nyo na ngayon itong throttle body. Unang gagawin nyo dyan, pugutin nyo muna itong socket wire dito sa throttle body. Meron lang naman kayong ipipress dyan, tapos mahuhugot nyo na itong socket wire or madidisconnect nyo na yan dito sa throttle body. After nyo ma-disconnect yan, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 10 para yung mga nut dito sa ibabaw ng throttle body nyo, pati itong bolt nya, maluwagan nyo yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluluwagan ko na yung mga nut dito sa ibabaw nga ng throttle body. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan na lang sa part 4. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.